Nang mawalan ng negosyo ang pamilya Lin, hindi ko akalain na magiging ganito ka walang puso ang aking ama. Gawin mo ako. Isang bagay na tanging alam lang ay aliwin ng mga lalaki, upang may padala ako sa kama ng panganay ng pamilya Chin. Simula noon, ikaw ay may kakaibang amoy. Ikaw ang gamot na may anyong tao. Ang posisyon ng may-ari ng Chin, dapat ay sa pamilya Lin. Ha. Ginagawa. Matandang may-ari, dumating na ang dalaga ng pamilya Lin. Hawarin siya at itapon siya palabas. Umalis. Hawarin mo ang kanyang damit, at itapon mo ito sa labas. Huwag, Chin Xiao, alam ko na ang aking pagkakamali, pakiusap, huwag mo akong paalisin. Ayokong hawarin at itapon palabas, Chin Xiao. Huwag na, Chin Xiao, alam ko na ang mali ko, pinagpupunit ang isang babae. Ganito ka nakakatakot si Chin Zuyu. Dalhin mo siya dito. Opo. Umalis na kayo. Sabi ko na, umalis na kayo lahat. Malambot. Pinapayuhan kitang sumunod na lang. Kung hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa nanay mong may tuberculosis. Huwag mong saktan ang nanay ko. Ayaw kitang makitang saktan siya. Umalis ka na. Oo, pasensya na, Chin Xiao. Hindi ko kayang umalis. Chin Xiao, may migraine ka ba? Tutulungan kita. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Paano mo ako nagawang hawakan? Gusto mo bang mamatay? Papapatayin kita. Kung gusto mong patayin, gawin mo na. Anyway, hindi ako aalis. Ang bango-bango. Bakit amoy ka sa katawan mo? Ang bango. Ang init. Chin Xiao. Ayos ka lang ba, Chin Xiao? Gaano nakatagal pumasok yung isa kanina? Para sa matandang ginang, Ginoong Yin. Dapat mga 10 minuto na siyang pumasok. Hindi pa siya na itinataboy ni Xiao Yu. Talaga ba? Kailangan na talagang magkaroon ng supling ang pamilya Qin. May ginawa ka ba sa akin? Paano mangyayari yun? Simula ngayon, ikaw ay may kakaibang bango. Ikaw ang anyong tao ng gamot sa pag-ibig. Kaya pala, ganito ang ibig sabihin ni Lin Shennan. Pero sigurado siya, na makakausap ko si Chin Zuyu. Ginoong Chin. Bigyan mo ako ng anak. Para rin sa posisyon ni Ginang. Chin, na nandito ka, ako. Umalis ka. Pasensya na, Chin Xiao. May nasabi ba akong mali? Umalis ka. Huwag mo akong pilitin na ulitin pa. Binabati kita, Ginang, Lin. Nag-invest na ang matandang ginang ng 5 milyon sa Lin Corporation. Sabi niya basta't manatili ka, at magdala ng anak ng panganay na anak, mas lalo pang lalaki ang mga nakuhang kita ni Lin sa hinaharap. Hello, Lin Qingruan, inutil ka talaga. Ipaliwanag mo ng maayos. Bakit 5 milyon lang ang tinanggap ng Qin pamilya? Hindi pa ba sapat ang 5 milyon? Para gamutin ang nanay ko, kailangan lang namin ng 3 milyon. Kung mawawala ang pamilya Lin, hindi ako magbibigay ng kahit 1 sentimo, para gamutin ang nanay mo. Sige na, wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo, basta't maghanap ka ng 10 milyon agad. Dapat malinaw sa'yo, nasa kamay mo ang buhay ng nanay mo at ng pamilya Lin. Lahat ay nasa iyo. 10 milyon. Naiintindihan ko na. Mag-iisip ako ng paraan. Pumunta siya sa pamilya Qin. Talagang para sa pera at posisyon ng ginang Qin. Bakit hindi ka umalis nang sinabi kong umalis ka?
Umalis ka na. Bakit di ka pa umaalis? Sinasabi mong kulang ka sa lalaki o sa pera. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, mga 20 anos ka lang siguro. Ganito ka ka-agresibo sa lalaki. At gusto pang magkaanak sa akin. Sinasabi mo na sa murang edad. Bakit ka gumagawa ng masamang bagay? Alam ni Chin Xiao na masama ako. Pero hindi siya makaalis sa aking halik. Umuwi ka na ba? Kung hindi ka umalis, ipapahubad ko sa iyo ang damit mo. Itapon sa kalye. Hindi papayadan ni Lola Chin yan. Nag-invest siya ng 5 milyon kay Lin. Ang kondisyon ay manatili ako rito. Hanggang mabuntis mo ang anak mo. Nilanakot mo ako. Ako, ayos lang. Ito ay pinili mo. Uminom ka. Ay, Yuge. Bakit ka nandito? Hindi ka ba parang Moria dati, na hindi lumalapit sa babae? Ito si. Gusto mong manatili sa tabi ko, di ba? Gusto kong kumain ng ubas. Kunin mo sa bibig, pakainin mo ako. Kunin mo sa bibig, pakainin mo ako. Kahit sino pa, si Yuge ang marunong maglaro. Oo. Pakainin mo na. Anong ginagawa mo? Bilisan mo na, magbabalat ka na. Lumayo ka sa akin. Sinasabihan kita, marumi ka, marumi. Oo nga. Sa kanyang paningin, marahil ako ay katulad ng mga babae sa Red Light District. Walang pagkakaiba. Ayaw ni Chin ng dumi. Walang anuman, hindi ako nagrereklamo. Patay na mataba, anong sinasabi mo? Iyan ay tao ni Yuge. Tao ni Chin. Ay naku, anong tao ni Chin? Hindi magmamalasakit si Chin tungkol dyan. Hindi ba't hindi siya interesado? Saka si Chin ay palaging tahimik at walang pagnanasa. Sa tingin ko, yung babae ay talagang matigas ang ulo. Kaya dinala siya ni Chin dito para parusahan. Binata Chin. Tutulungan kitang maayos siyang sanayin. Binata Chin. Tutulungan kitang maayos siyang sanayin. Huwag. Huwag. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ha, hindi ka pwedeng gumalaw sa akin. Hindi ka pwedeng gumalaw sa akin. Ako ay tao ni Madam Chin. Pinayagan akong manatili sa tabi ni Chin Xiao. Hindi ka pwedeng gumalaw sa akin. Anong Chin matandang babae? Huwag mo akong lokohin. Ikaw ang babae na hinanap ni Chin matandang babae para kay Chin Xiao. Hindi ako. Hindi ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kuya Yu. Huwag kang mag-alala. Bitawan mo ako. Noong araw, ang matandang madam ay nagpadala rin ng babae kay Yuge. Pero kung talagang hindi naman iniintindi ni Yuge, bakit pa niya dadalhin ang babae sa tabi niya? Ayaw mo pa bang umalis? Ang pera at ang posisyon ni Madam Chin. Ganito ka-importante sa'yo. Hintayin mong magpagaling si Mama. Aalisin ko na si Mama. Anong amoy ito? Ang bango naman. Bakit may amoy ka? Huwag mong hawakan siya gamit ang marumi mong kamay. Huwag mong hawakan siya gamit ang marumi mong kamay. Umalis ka, hindi kasi yun. Kuya Yu, parang bumalik na naman ang sakit mo. Huwag kang mag-alala. Kuya Yu, kukunin ko agad ang gamot mo. Lahat kayo, umalis na. Hindi. Kuya Yu, huwag kang magalit. Kuya Yu, aalis na kami. Tara, Tara, Tara. Huwag kang magalit. Yuge.
Kahit sino ay pwedeng makapasok, di ba? Ikaw ang nagpasakit sa akin. Ngayon tapos na ang palabas. Bumabalik ka na namang magpanggap na mabait. Shin Zuyu. Ayaw kong mahawakan mo ako ngayon. Shin Zuyu. Anong pinapakita mo? Hindi ba't gusto mo? Ibigay ko sa'yo. Halika, ibigay ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi pwede. Gusto kong makasama siya. Kailangan mo bang makuha ang pera? Ano ba ang kailangan mong gawin para umalis? Ayaw na niya sa akin. Bigyan mo ako ng anak. Wala ka bang kahihiyan? Ang tapat naman. Walang pag-aalinlangan, humihingi ng anak sa isang lalaki. Kung papalitan niya ang apelyido sa Chin, gagawin din niya ang ganoon. Palitan natin ang kondisyon. Dapat sumang-ayon siya sa kondisyon ko. Kung ganito ang mangyayari, diretso niya akong bigyan ng pera. Makakapunta na ako kasama si nanay, para hindi na ako matakot kay Lin Zinen. Pera. Kailangan ko ng pera. 10 milyon. Naiintindihan ko, mag-iisip ako ng paraan. Talaga, pumunta siya sa pamilya Chin. Mula simula hanggang wakas, pera lang ang dahilan. Kailangan mo ng pera, di ba? Sige. 35 milyon. Ilagay sa account ng Lim Group. Maaari na bang umalis? Account ng Lim. Hindi pwede. 35 milyon. Kulang pa ba? Kailangan ko lang ng 300,000. Ilagay sa aking account. Sapat na sa akin na gumaling ang sakit ng nanay. 3 milyon. Huwag na ang 3 milyon. Gusto mo ako, di ba? Sige. Tingnan natin. Kung may kakayahan kang manatili sa pamilya Chin. Talagang hindi ko alam kung ano ang iniisip ng matandang ginang. Ito ang mga babaeng nagbebenta ng katawan. Ano bang mabuting bagay ang maaasahan dito? Talagang nakapag-iwan siya ng tao. Tama. Narinig ko pa nga na siya ay estudyanteng babae sa kolehiyo. Baka nga. Baka noon pa man sa kolehiyo ay nagbebenta na siya. Nakita mo ba? Ito ang Chin na pamilya na ayaw mong iwanan. Hanggat nandito ka sa araw na ito. Kailangan mong tiisin ang ganitong chismis. Nakita mo ba? Kahit anong gawin mong paraan, para sa matandang ginang at sa binata, anong silbi kung papayag kang manatili, para magbenta ng tiyan? Hindi mo rin naman alintana na madumi ka. Hindi mahalaga kung madumi ako o hindi, ang mahalaga ay sa maraming taon na ito. Ako ang unang nakalapit kay Chin Xiao. Ikaw na isang katulong, gusto mong maging akin. Nay, pumayag ba si Chin Xiao at ang matandang babae? Akala ko siya ay hindi kailanman. Isang mahina at malambot na kuneho. Sandali lang. Oo nga. Hindi ako makalapit sa binata, pero bakit ka nagmamalaki? Akala mo ba makakapag-stay ka sa pamilya Chin, at talagang magiging ginang? Chin ka sa hinaharap. Maaari ko ring gawin, ang ina ng hinaharap na tagapagmana ng Chin. Lin Qingruan. Hindi kita papayag ang maging madali ang buhay mo. Hindi ka basta-basta mabubuntis ng anak ng binata. Lin Qingruan. Mukhang minamaliit kita. Mukhang ang mga chismis na ito ay tumama. Walang makakasakit sa'yo. Hindi na ako dapat maging ganito kapasif. Dapat ay nagbuntis na ako ng maaga para sa kanyang anak upang gumaling si mama. Para sa akin, iyon ang tunay na kalayaan. Nawalan ng pag-asa si Chin Xiao. Gusto talagang malaman ni Chin Xiao, ano ang makakasakit sa akin. Lin Qingruan, kung magsasalita ka na. Tumayo ka dyan, huwag kang lumapit. Siya ay humahalikan sa akin. Lin Qingruan, ikaw. Hindi mo ba alam kung ano ang kahihiyan? Dapat ay masaya ka, di ba? Ano?
Nararamdaman ko ito. Ang puso ni Qin Xiao ay napakainit. Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasabi mo. Talaga, hindi siya makakaligtas sa epekto ng amoy ko. Kung hindi ko lang gustong gamutin ang nanay, marahil ang ambisyon ni Lin Zilen ay talagang matutupad. Mukhang komportable si Qin Xiao, di ba? Ano? Nararamdaman ko na, malakas ang puso ni Qin Xiao. Bakit? Bakit lagi niyang madaling mapuko ang aking damdamin? Siguro nagustuhan ko na siya. Hindi, siya para sa pera. At sa posisyon ni Mrs. Qin, pumunta sa Qin family. Hindi ko kailanman mamahalin ang isang ganitong materyosong babae. Bakit biglang naisip ni Yuj na pumunta sa Beijing University? Oh, naiintindihan ko na. Siguro dahil sa nakaraang araw na yun, yung nakababatang kapatid. Nag-aaral din ba sa Beijing University yung nakababatang kapatid? Hindi ako nandito para hanapin siya. Hindi rin siya iyong kapatid. Bakit tayo nandito? Para maglakad-lakad. Sino bang mabuting tao ang naglalakad-lakad? Nagmanero papunta sa universidad para maglakad. Kuya Ai, tingnan mo, siya ba yung kapatid na iyon noong isang araw? Lin Qingyuan, ito ang iyong saloobin sa pagnanais na maging hinang. Qin, oy, Yuj. Ito ang sinasabi ni Yuj na hindi siya dito para hanapin siya, kundi para maglakad-lakad. Qingluan, may bagong restoran na nagbukas malapit sa paaralan. Sabi nilang masarap. May oras ka ba ngayong gabi? Gusto kitang imbitahan. Anong ginagawa mo? Qin Zuyu, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Jingbro, kilala mo siya. Anong ginagawa mo? May klase pa ako mamaya hapon. Palayain mo ako. Magmamaneho pa uwi sa lumang bahay. Ha? Ginoo. Ay, anak ni Xiaoyu, ano ba? Anong ginagawa? Hindi ba't sinabi mong gusto mo akong bigyan ng anak bilang ginang? Qin. Ito ang iyong etika sa trabaho. Anong etika sa trabaho? Natatakot siya na lokohin ko siya, kaya hindi siya masaya. Ginoong Qin, kailangan din ng profesional na etika. Nasa posisyon ka para magampanan ang tungkulin mo. At saka, mukhang hindi pa kami masyadong close ni Qin Xiao. Wala pa kaming malalim na relasyon. Hinahayaan mo akong mainis. Gusto mong mainis ako para makipag-ugnayan sa'yo. Akala mo ba ako bobo? Sasabihin ko sa'yo. Ayaw ko lang ng maruruming bagay. Kung marumi ako, bakit ka nagiging seloso, Qin Xiao? Magiging seloso ba ako sa'yo? Akala mo sino ka? Karapat-dapat ka ba? Ako ang hindi karapat-dapat. Maaari na ba akong umalis? Bakit hindi siya galit? Hindi ba siya matalino? Hindi ba siya mahusay sa pagsagot? What? Ang galing. Ang matandang ginang ay matagal nang nag-aasam sa batang Ginoo. Sa wakas, magkakaroon na ng katuwang. Talagang nakasalubong ko siya, pero hindi ba't pinakaayaw ko ang ganitong mapagmataas at materyalistang babae? Linisin mo na lang ang sarili mo. Ah, Ginoo. Ay, ang saya, ginang. Lin, talagang hindi nagkamali ang matandang ginang sa iyo. Sa tingin ko, hindi magtatagal, at magkakaanak ka na ng anak ng Ginoo. Tita Yang, nagkamali ka. Hindi niya talaga ako hinawakan. Talagang hindi ka niya hinawakan. Eh, ano bang ginawa ng binata kanina? Wala namang masama doon. Ang binata ay lumaki sa aking harapan. Kilalang kilala ko siya, Ginang, Lin. Pero ang aming binata, ang unang lumampas ng hangganan.
Ang aming binata ay talagang iniisip si Binibilin. Iniisip niya ako. Oo. Baka naman, iniisip niya ay ang gatas na amoy ko. Anong nangyari sa pagitan ng binata at ni Lin Qingruan? Talaga bang nahawakan na niya si Lin Qingruan? Hindi. Hindi pwedeng manatili si Lin Qingruan. Bakit ka nandito? Akala mo gusto kong pumunta dito? Hindi ba't si Ginang ang nagutos? Pinapadala akong dalhan ka ng Hijauso para sa kalusugan mo. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo. Akala mo ba ay isang ulam ka lang? Uminom ka, ubusin mo na. Lin Qingruan, bukas na ang iyong katapusan. Magandang umaga, Ginang. Ang Katie, baka kahapon, hindi sinasadyang kumain ng mali at nagka-allergy. Kunin mo ang agahan ni Ginang. Lin. Oo, Lin Qingruan. Tingnan mo lang. Paano kita papatayin ngayon? Ting. Ano yung mga pulang tundok sa katawan mo? Agad, tanggalin mo ang damit mo. Baka nahawaan ka ng sakit sa labas. At saka dumating ang pamilya Chin. Di ba? Maruming sakit. Nabaliw ka na, bitawan mo ako. Bitawan. Huwag mong isipin. Sinasabi mo pa na hindi ito maruming sakit. Eh ano bang meron ka sa katawan mo? Ginoo, hindi ito maruming sakit. Nagka-allergy lang ako. Hindi ko alam kung anong pagkain ang masama. Dinala ng pamilya Lin ang tao dito. Wala bang resulta ng pagsusuri, kaya naniwala ang matandang Ginang Chin. May resulta ng pagsusuri ang matandang Ginang. Walang problema. At saka, mukhang mabait at cute si Miss Lin. Hindi siya ganong klaseng tao. Kilalang tao, pero hindi ang puso. Tita Yang, hindi mo dapat sabihin yan ng maaga. Kasi ang mga nakakahawang sakit ay may incubation period. Sino ang makakaalam kung siya ba ay biglang sumabog ngayon? Ito ay talagang dapat. Ang mga taong nananatili sa tabi ng binata, mas mabuting maging maingat. Huwag ipasa ang anumang sakit sa binata. Masisira ang aming Chin pamilya. Ikaw. May ginawa ka sa mangkok ng ijaw. Yung mangkok ng ijaw na ibinigay sa akin ng matandang Ginang. Hey, huwag kang lumapit. Wala akong pakialam kung paano nangyari ang rashes mo sa katawan mo. Ngunit tama ang sinabi ni Ligay. Ito ay tungkol kay Xiaoyu at sa pamilya Qin. Maging maingat palagi, hindi ito masama. Lin Qingruan, hindi mo pa rin naiintindihan ang matandang Ginang. Tawagin ang tao. Matandang Ginang, anong ginagawa mo? Unang tanggalin mo ang damit niya. Tingnan mo kung gaano karaming pulang mancha sa katawan niya. Oo, huwag. Ginoo, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng akong magpatingin sa ospital para muling magpasuri. Ginoo. Ospital. Akala mo pag pumunta ka sa ospital, mapapatunayan mong walang kasalanan. Batang lalaki, sobra ka namang walang muwang. Ginoo at Ginang, sa harap ng maraming tao, hinuhubad mo ang damit ng isang batang babae. Parang may mali yata. Ting. Kung talagang nahawahan siya ng sakit, maaaring mahawa si Xiaoyu. Minsan gusto ko na siyang patayin. Ano pang mali dito? Bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan? Gusto ko lang ng kaunting dignidad. Bakit kahit ganitong kaunting dangal ayaw mo ibigay sa akin? Mayroon bang makakatulong sa akin? Anong ginagawa ninyo? Ginoo. Talagang wala kang pakialam sa kanya, pero nakita mo siya, nakasama ang ibang lalaki, kaya sobrang galit ka. Hindi ako nagalit hindi ako nagalit sa iyo. Kung sakaling isang araw, talagang makasama niya ang ibang kaklase na lalaki, mas mabuti huwag kang mag-alala makakasama pa rin niya, ang ibang kaklase na lalaki. Hindi niya gagawin iyon. Bakit? Naghihintay pa siyang magbuntis sa akin, bilang aking Ginang Chi. Ginoo, dumating ka na. Hindi mo alam kung gaano kakasama si Lin Qingruan. Ang sama niya. Kahit may sakit, nakalapit pa rin sa'yo. Hindi niya ba alam kung ano siya? Hindi ko naman ito nararamdaman na nakakadiri. Nakatulong siyang ipahayag ang aking saloobin. Pero, hindi ba't siya ay may galit sa akin? Qin Zuyu. Lola. May sakit ba ang tao ko? Alam ko. Ibinigay mo na siya sa akin.
Huwag mo nang alalahanin. Itong batang ito. Talaga bang nagkakagusto na siya sa batang iyon? Kamusta ka? Pupunta ako para maghanap ng doktor para sa'yo. Kukunin ko muna ang mga damit mong pwedeng palitan. Manatili ka rito at samahan mo ako, okay ba? Hindi mo ba ako kinaiinisan? Bakit mo ako tinutulungan? Kailan ba kita kinaiinisan? Sabi ko, umalis ka na. Hindi iyon pagkapuot sa'yo. Pagkapuot ko iyon sa sarili ko. Bakit mo kinaiinisan ang sarili mo? Ikaw ang mataas na si Chin. Siya ang magiging tagapagmana ng Chin. Alam mo bang ilang tao ang gustong maging katulad mo? Si Lin Qingduan, 27 na taon na ako. Anong masama sa 27? Nang mamatay ang mga magulang ko, nagkaroon ako ng bipolar disorder. Tuwing umaatake, sobrang sakit ng ulo ko. Alam mo ba kung ano ang bipolar disorder? Sinasabi nilang ang bipolar disorder ay isang sakit sa isip. Alam ko. Paano naman papayagan ng pamilya Chin ang isang may sakit sa isip na maging susunod na tagapagmana? Kaya niloko nila ako. Pinapaniwalaan ako. Pinapagsama ako sa isa't isa, estrangherang babae. Para manganak. Sa kanilang mga mata, ako ay isang kasangkapan sa pag-aanak. Oo nga. Naiinis ako sa sarili ko na naging kasangkapan sa pag-aanak na ibinenta sa pamilya Chin. Pero siya, walang nagtatanong tungkol sa kanyang saloobin. Sa tingin niya ba? Naging kasangkapan na lang siya na ginagamit. Pero ang sakit ng nanay ko. Pwede ka bang magkaanak sa akin? Talagang kailangan ko ang batang ito. Talagang kailangan ko siya. Ayos lang kahit gamit ang kamay muna. Matatanggap kitang unti-unting lumapit sa akin. Lin Qingduan, bumaba ka sa akin. Sang-ayon tayo na hindi na muling hahawakan siya, pero nauwi na naman sa uling hakbang. Totoo bang tulad ng sinasabi ni Cheng Liuming? Sa totoo lang, mahal ko siya. Kung mahal mo, sundan mo siya, maging mabuti ka sa kanya. Sabi ko, Kuya Yu, dapat mo nang kontrolin ang ugali mo. Huwag mong hayaan na makatagpo ka ng isang taong sobrang nagmamalasakit. At matakot siya sa iyo, di ba? Kailangan mong kontrolin ang iyong galit. Sakit ng ulo. Qin Xiao. Sakit ng ulo. Anong nangyari sa'yo? Ihatid mo ako palabas. Bumalik na naman ang sakit ng ulo niya. Qin Zuyu. May sakit ka na naman ba sa ulo? Matutulungan kita ako. Sinabi ko na lumabas ka na. Sabi ko na umalis ka na. Parang pamilyar itong eksena, pero parang may mali na naman. Pasensya na. Nagka-attack ako. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Natakot ba siya na masasaktan niya ako? Patayin kita. Kung gusto mong gawin, patayin mo na lang ako. Anyway, hindi ako alis. Ang bango. Amoy ni Qin Xiao sa akin. Pwede nitong mapawi ang sakit ng ulo mo. Huwag mo akong tatanggihan. Amoy mo ba ang amoy ko? Makakatulong ito para mapakalma ka. Kumusta? Masakit pa rin ang ulo mo. Lin Qingduan, pwede mo ba akong tulungan ulit? Ako at si Jin Zuyu, siya. Ngayon ba ay magkasintahan na tayo? Pero bakit?
Noong kahapon, sobrang gentle niya sa akin. Lin Qingruan, malakas ang kakayahan mo. Nagtitinda sa labas. Bumalik sa paaralan at naglakas loob na akitin si Cheng Xian. Nalaman na ang tungkol sa pagbibenta ko sa pamilya Qin. Sino ang nagkalat nito? Hindi ako nagbibenta ng katawan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bastos. Naglakas loob ka pang magpaliwanag, di ba? Qingruan, HMM, nang bumalik ka noong araw na iyon. Yung tao, hindi ka ba pinahirapan? Hindi. Hindi lang siya ako pinahirapan. Sa halip, tinulungan pa niya ako. Dahil sa'yo, pinalayas ang kapatid ko sa pamilya Qin. Ngayon, naglakas loob ka pang bumalik sa paaralan. Gumagambala kay Cheng Xian. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Ikaw. Bakit hindi ka namatay sa kama ng ibang lalaki? Ang ate mo. Li Dai. Pinalayas siya. Siyang nagdusa sa sarili niyang gawa. Bitawan mo ako. Bangyugyula ka. Nandyan ka na naman. Mukhang hindi pa sapat ang natutunan mo sa akin. Kulang pa nga. Malinis na ang mga tao sa labas. Sige, Jia, sabihin mo. Anong gusto mong gawin? Ganoon. Li Zhenjian, anong gusto mong gawin? Hulaan mo kung anong gusto naming gawin. Anong gusto mong gawin? Ibigay mo sa akin. Huwag. Di ba gusto niyang mangakit ng lalaki? Mas mabuting ganito. Huwag na nating suotin muli ang kanyang damit. Kuhaan natin siya ng mga larawan at video. Sa tingin ko, ayos na. Pwede na. Huwag mo akong hawakan. Matagal na tayong tapos sa klase. Bakit hindi pa lumalabas? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong amoy ito? Saan galing ang mabangong amoy? Galing kay Lin Qingruan. Hindi nakapagtataka na kayang-kaya niyang akitin ang mga lalaki. May amoy pa siyang katawan. Lin Qingruan, ang galing mo talaga. Kaklase. Nakita mo ba si Lin Qingruan? Nasa banyo. Ay nako, sige na. Tapos na muna tayo ngayon. Lin Qingruan, kailan ka man magpapakatino, alam mo kung sino ang hindi dapat saktan. Kung hindi, ipapadala ko ang iyong kahangahangang video. Tara na. Naiintindihan mo ba? Lin Qingruan. Nandyan ka ba? Anong nangyari sa'yo? Sino ang nang-bully sa'yo? Umiiyak siya. Oo, 20 pa lang siya. Kahit na nagkamali siya sa isang pagkakataon, saan ba siya magiging masama? Ang masama ay ako. Alam kong siya. Pero hinayaan kong apihin siya ng iba, hindi makita ang sarili kong puso. Gusto kong bumalik. Pakiusap, maaari mo ba akong dalhin pabalik? Sige, dadalhin kita pabalik, huwag ka nang umiyak. Ayos na. Lin Qingruan. Kalmado ka lang. Kalmado ako. Qin Zuyu. Gusto mo na ako, di ba?
Talagang nakatulog ako kasama si Chin Zuyu. Kaya dito. Posible bang meron na isang anak? Maliit na Chin. Anong tawag mo sa akin? Chin Xiao. Hindi mo naman iyon sinabi kanina. Dahan-dahan ka, Joyu. Masakit. Kakalimutan ko lang kanina. Hindi ko matandaan. Hayaan mong tulungan kitang magbalik tanaw. Ano ang ibabalik tanaw? Tungkol sa kanya dati, hindi ka ba laging ayaw akong hawakan? Bakit bigla na lang nagbago? Ruan. Hindi ako isang taong basta-basta, HMM. Dahil nahawakan na kita. Simula ngayon, ako ay para lamang sa iyo. Para lamang sa akin. Anong ibig sabihin yan? Hindi ba naiintindihan ni Mrs. Jin? Pinapagawa mo sa akin na maging Mrs. Jin. E di noong una hindi ka ganito. Ngayon iba na. Ngayon kailangan kong maging responsable sa'yo. Ganito pala ang totoo. Gusto lang niyang maging responsable sa akin. Pero siya, isang tanyag na anak ng pamilya Chin, ay sobrang konserbatibo at inosente. Bakit hindi ka nagsasalita? Dati, hindi ka ba laging gustong maging ginang? Chin, bakit ngayon? Naging ginang ka na pero hindi ka masaya. Hindi. Ako. Yun. Ba't hindi? Kung sakaling ako ay mapagbantaan sa hinaharap, pwede kong gumanti. Hilahin ang kanyang damit. Talagang wala akong sakit sa isip. Bitawan mo ako. Gusto kong umuwi. Chin Zuyu. Maaari mo ba akong dalhin pa uwi? Siyempre, maaari. Maaari mong gawin ang anumang bagay. Siyempre, maaari mong gawin ang anumang nais mo. Ano? Hindi mo ba ako naiisip na masama? Siyempre hindi. Kailangan mo lang gawin ito para makapagpahinga ako. Ang pangulo ng pamilya Chin, hindi kayang tiisin ang kahit kaunting pang-aapi. At saka ano? Alam ko na agad kanina pa, ikaw ay isang kunwang laging nananakit. Tama lang tayo. Walang anuman. Chin Zuyu, anong ginagawa mo? Hindi ka ba palagi nais na mabuntis ako? Tingnan mo, ang energy iya mo ngayon. Muling ulit tayo. Anong tawag sa akin? Asawa. Sino kayo? Huwag mong hawakan ako. Maniniwala ka bang i-report kita sa pulis? Mga tao mula sa Chin pamilya. Bakit? Gusto ng binata na ipaghiganti si Lin Qingluan sa babaeng iyon. Si Li Zhenjian ang kumuha ng mga video at litrato para sa'yo. Pinapahubos ko na lahat iyon. Nasa loob na sila ni Li Dai. Gusto mo ba akong tulungan kang parusahan siya? Hindi na kailangan. Ako mismo ang gagawa nito. Nakatikim lang ako ng kagat ng aso. Hindi naman siguro ako matatakot sa aso. Gusto ko lang silang turuan ng leksyon. Para kapag nakita nila ako, umiwas na sila. Sige. Sasamahan kita pumasok. Lin Qingluan. Lin Qingluan. Siya nga siya. Ang tagal na nating di nagkita. Ano ang gusto mong gawin? Ikaw ang nag-utos sa kanila para hulihin kami. Ikaw, babae, naniniwala ka ba sa akin? Babalik ko sa iyo ang ginawa mo. Hindi mo ba ito nakikita ng malinaw? Lin Qingluan, nababaliw ka na ba? Nandito pa ang binata. Paano ka naglakas loob? Yung huling beses na pinilit mo akong habaran. Hindi ko pa yun nalutas sa iyo. Ikaw, babae, lalabanan kita. Pindutin mo siya. Pindutin mo siya. Maliit na Chin. Ganito ka lang tumulong sa babae na ito. Tumulong. Siya ang pangunahing asawa ng Chin. Kung ako ang gagawin, mas matindi pa sa kanya. Pangunahing ginang ng pamilyang Chin. Paano nangyari? Nahampasin siya. Pasensya na. Pinayagan kitang gawin ito mismo, pero hindi ko talaga matiis. Nanilalay ka nila sa harap ko. Tama ka nga. Nahiya si Mrs. Chin. Ang huling nawala ay ang pangalan niya Chin Xiao at ang pamilya Chin. Talaga bang naibigan ni Xiao ang Lin Qingluan? Imposible. Ako ang kasama niya ng 8 taon. Ginoo. Isa siyang babaeng nagbibenta ng katawan. Nakalimutan mo na ba kung paano siya makipagsabayan para magkasakit sa tiyan? Huwag mong hayaan na maakit ka niya, ha?
Ako pa nga na makipagsabayan at magkasakit. Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin? Noong gabing iyon, tungkol sa gatas na pang-aloha. Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin? Noong gabing iyon, tungkol sa gatas na pang-alaga sa dugo. Anong gatas na pang-alaga sa dugo? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Pero totoo na may relasyon ka sa iba. Ginoo, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang kapatid kong babae. Oo, si Lin Qingruan ay isang babaeng walang katatagan. Isang mapagpanggap at palaboy na babae. Habang nakikipag-ugnayan ka sa Qin family. Habang nililigawan si Cheng Xian sa paaralan. Isa siyang babaeng mahilig makipag-aliw sa maraming lalaki. Paano mo sila gustong ayusin? Ginoo, hindi mo narinig kung ano sinabi ni Zhengen. Ganito ka lang naniniwala kay Lin Qingruan. Ganito ka ba talaga kailangan niya? May mga tinatago ang pamilya Qin, di ba? Oo, tama. Lin Qingruan, ano ang balak mong gawin? Huwag kang mag-alala. Pinagsama ko lang kayo, sa taguan para maglaro, biruan lang. Linya Qingruan, nang ahas ka ba? Ako ay tao ng matandang ginang. Ginoo. Talaga bang, papatulungan mo si Lin Qingruan? Ang mga tao sa tabi ng matandang babae. Hindi ka na ngayon. Tama na. Pinaabot ko na ang aso. Lin Qingruan, seryoso ka ba? Lin Qingruan, nagkamali ako, pasensya na, bumalik ka. Bumalik ka. Ngayon alam mo na natatakot ka, pero nang tanggalin mo ang damit ko at kinunan ng litrato, naisip niyo ba na natatakot din ako? Lin Qingruan, bumalik ka. Bumalik ka. Sa tingin mo ba, katulad ng iniisip nila, iniisip mo na ako'y malupit, malayno? Bakit mo nasabi yan? Okay lang kahit sabihin mong malisyoso ako, basta hindi mo ako tinataboy. Pakawalan mo na ako para mabuntis na kita, Lin Qingruan. Sabi ko na, ikaw ang pangunahing asawa ng Qin family. Kung sino man ang manakit sa matriarka ng Qin family, hindi ka pwedeng hindi mag-react. Huwag ka nang mag-isip pa, may isang pagtitipon mamaya, sama ka sa akin. Magkita tayo sa pagtitipon. Ikaw ang matriarka ng Qin, yung tao na hinahanap kay Qin Shao. Hindi ako, pakawalan mo ako. Ang bango mo. Ayaw kong pumunta. Sa pagtitipong ito, kailangan mong pumunta. Oo. Nakakatawa talaga ako, akala ko kaya kong labanan siya. Sige, pupunta na ako. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan mo itong salo-salo. Talaga, magugustuhan mo. Ito ba yung kwarto noong nakaraan? Oo, bakit? Kaya, talagang gusto mong dalhin ako dito, para lang muling mapahiya ako, di ba? Hindi. Pumunta lang ako para humingi ng tawad sa'yo. Pumunta lang ako para humingi ng tawad sa'yo. Humingi ka ng tawad sa akin. Sige, sumama ka na sa akin. Kuya Yu, hipag. Sinasabi pang ayaw niya, bakit ka pa mag-aalaga ng ganito kung ayaw? Nandito na sila. Ano ba ang ginagawa nila? Gusto ko bang sabihin na ganito ang ibig mong sabihin? Hindi ba't napag-usapan na natin? Turuan mo ang mga nanakit sa'yo dati, para hindi na nila muling gagawin. Talagang ganito ang ibig niyang sabihin. Pero ito ay, mga mayayamang anak ng makapangyarihang tao sa North City. At talagang willing siyang, gamitin sila para maghiganti sa akin. Ginoong Lin. Hindi po, Ginang Qin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin po kami ni Ginoong Qin. Opo, Ginang Qin. Patawarin po kami ni Ginoong Qin. Hindi ba sapat na yumuko kami sa inyo? Anong nangyari? Kailangan ko pa bang turuan ka kung paano sila parusahan? Patawarin mo kami. Talaga bang pwede na akong kumilos? Kumilos na ngayon. Babalik ba siya para suportahan ako pagkatapos? Nakalimutan mo ba kung paano kanya nilalay noon? Siyempre hindi ko nakalimutan. Ayos lang na hindi mo nakalimutan. Halika, gaya ng itinuro ko sa iyo kanina. Saktan mo siya.
Huwag kang matakot, ginuot ginang Chin. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako, pakawalan niyo ako. Ano mang gusto niyo, susundin ko. Kahit ano pa ang maging resulta, sa sandaling ito, gusto kong magpakasaya. Itong babae, mukhang maliit, pero hindi inaasahan na may ganitong ugali. Maganda na may ganitong ugali. Gusto ko yung may ganitong ugali. Ito ba si Chin Zuyo na kilala ko? Anong nangyari? Pagod ka na ba? Sila. Huwag kang mag-alala, ate-in-law. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi nakipag-ugnayan ng Chin family sa kanila. Sa pakikipagtulungan ng pamilya, sila lang ang grupo nila. Pinakamagandang wakas na. Hindi nakapagtataka na hindi siya natatakot, kaya pala ito ang lakas ng pamilya Chin. Pagod na ako, dalhin na kita pa uwi para makapagpahinga. Yun. Sige, huwag na munang umalis ang asawa. Ingat ka. Anong nangyari? Mukhang mabigat ang iniisip mo. Iniisip ko lang. Bakit mo ako pinunta dito? Para lang mapalipas ang galit ko. Anong iba? Hindi sapat ang dahilan na yun. Bakit ka pa nag-effort ng ganito? Para saan ba ito? Para sa'yo. Ginuot ginang Chin. Jingruan. Jingruan. Shengxian. Anong ginagawa mo? Lin Jingruan, ikaw ang akin. Ang mga mata mo ay para lang sa akin. Bastos, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Jingruan. Siya ang aking fiancé. Gagawin ko ang gusto ko. Anong ginagawa mo? Ikaw, Chin Zuyu. Anong ginagawa mo? Nasaktan mo ako. Bitawan mo ako. Yung lalaking kaklase. Anong relasyon mo sa kanya? Kaklase. Siya. Sinasabi niya ba si Cheng Xian? Sinasabi ba niya si Cheng Xian? Hindi ka pinapayagang isipin siya. Lin Jingruan, ikaw na ngayon ang aking kasintahan. Bitawan mo ako. Kasintahan kita, at ano ngayon? At hindi ka na pwedeng. May ibang lalaki na. Ikaw ay para lamang sa akin. Para lamang sa akin. Sige. Alam kong natatakot ka. Nasirain ko ang reputasyon ng pamilya Chin. Huwag kang mag-alala, Lin Jingruan. Hindi mo ba mapapansin? Nagseselos ba ako? Bakit ka nagseselos? Kasi gusto kita. Gusto mo ako. Ikaw, hindi mo ba mapapansin na gusto kita? Lin Jingruan, mula pagkabata ko, hindi ko pinahawakan ang sinumang babae. Lahat ng aking unang karanasan ay para sa iyo. Sabi ko na, ako, sa buhay kong ito, ay para lamang sa iyo. Hindi na ako magkakaroon ng iba. Noong una, ginawa mo sa akin, ang napakaraming bagay, na napasakit sa akin. Ngayon, sinasabi mo sa akin na gusto mo ako. Ngayon, sinasabi mo sa akin na gusto mo ako. Ako dati, mali ako. Dahil hindi ko matanggap noon, na ako ay nagiging isang kasangkapan para sa pag-aanak. Pinatrito ako ng pamilya ko na parang baboy. Pinipilit akong manganak araw-araw. Sige na, huwag mo nang sabihin pa. Oo, may dahilan siya para sa kanyang mga alalahanin. Pero ano naman ang tungkol sa aking dangal? Sa mga paglulusang dinanas ko, maaari bang mawala ang mga iyon? Gagawin kong parang hindi ko narinig ang mga sinasabi mo ngayon. Ito, malambot. Lin Jingruan, bumalik ka. Gusto ako ni Chin Zuyu. Bakit? Dahil ba sa amoy ko? Kung wala ang amoy na iyon, ano kaya? Gusto kong maging katulad ng babaeng iyon noon, na itinapon sa Chin family. Parang hubad na hubad ang buong katawan ko.
Nasaan ang pera ni Lin Qingruan? Talagang gusto mong panoorin mamatay ang nanay mo, di ba? Lin Qingruan, kung hindi kita tatawagan, kailan mo balak gawin iyon? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyo at kay Qin Xiao. Ano namang tungkol sa amin ni Qin Xiao? Lin Shannan, sabihin ko sa iyo, kung gagawin mong masama ang nanay ko, huwag kang umasa na makakakuha ka ng kahit isang sentimo mula sa akin. Ting. Nangambanta ka pa sa akin, ha? Ay naku, malapit nang malugi ang pamilya Lin. Nababahala si Ginoong Lin, di ba? Bakit? Hindi pa ba alam ni Ginoong Lin? Gusto nang maging ginang. Qin ng anak mo, pero bakit hindi siya kumikilos? Pamilya Lin at ikaw. Huwag mong kalimutan, ako ang naghatid sa iyo sa Qin pamilya. Kung hindi ako maganda, huwag ka rin umasa na magiging maganda. Naintindihan mo ba? Anong sabi? Hindi ka sumasagot. Mukhang, talagang, ayaw mo nang alagaan ang sakit na nanay mo. Ha? Nanay, Lin Shannan. Ikaw na hayop. Nanay, Lin Zilen, anong ginawa mo sa nanay ko? Saan mo itinago ang nanay ko? Magsalita ka. Ano? Ngayon lang kayo nagmamadali. Maganda nang mag-alala ka. Makinig ka sa akin. Kung hindi ako makakita ng 10 milyon ngayon, hindi mo na muling makikita ang nanay mo. Lin Shannan, ikaw. Lin Shannan. Nasaan ang nanay ko? Ay, bumalik na si Ginang. Qin sa bahay namin. Huwag masyadong maraming salita. Kung may mangyari sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Kung ganun, hindi na ito kasalanan ko. Ginang, Qin, alam mo naman, mahirap ang pamilya namin. Matagal nang naka-ospital ang nanay mo dahil sa sakit. Naubos na ang ipon sa bahay. Matagal na. Palayain mo ang nanay ko. Walang pera. Walang pag-uusapan. Sasabihin ko sa'yo, kailangan kong makita ang nanay ko ngayon. Kung hindi, huwag mong asahang makakuha ng kahit isang sentimo mula sa akin. Walang paraan. Tama. Natuto ka ng mangbanta sa akin. Mukhang, si Qin Xiao ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Ha? Oo. Siya talaga ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kung hindi ko makita ang nanay ko ngayon, tatawagin ko siya dito ngayon din. Naniniwala ka ba? Ikaw. Sumama ka sa akin. Tingnan mo. Nandito ang walang silbi mong nanay. Nanay. Run. Nanay. Nanay, okay ka lang ba? Run. Nanay. Run. Ikaw talaga. Kamusta ka? Nanay. Hintayin mo ako. Hintayin mo akong iligtas ka. Huwag na. Huwag mo akong alalahanin. Huwag nang bumalik sa pamilya Lin. Huwag nang bumalik sa pamilya Lin. Ikaw, babaeng masama, tumahimik ka, nang ahas kang saktan ang nanay ko. Papayagan kitang makakita sa nanay mo, mabuti na yun. Ikaw pa, nandito ka at walang kaalam-alam. Lin Shannan. Si Ruan ay anak mo, paano mo siya magagawa ng ganyan? Nakakainis. Nakita mo na siya, sumama ka sa akin. Terra, tumakbo, bitawan mo ang nanay ko. Tumakbo, bitawan mo ako. Run. Nanay. Tumakbo, bitawan mo ako. Umalis ka, malambot. Nanay, paglabas mo, huwag ka nang bumalik. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka, bitawan mo ako. Lin Qingruan, nakita mo na siya, ngayong gabi. 1 milyon. Ipadala sa account ko. Hindi pwede. Ibigay mo sa akin ang tao. Kapag naibigay mo, babayaran kita. Akala mo ba talaga na tanga ako? Ibinigay ko na sa iyo ang tao. Magpapadala ka pa ba sa akin ng pera? 1 handog, 1 bayad. Kung hindi, sa buhay mo, huwag mo nang asahang makikita pa ang nanay mo. Wala pa akong ganong kalaking pera ngayon. Ano? Wala kang pera. Sino bang hindi nakakaalam? Ikaw ang hindi pa kasal na asawa ni Qin Xiao na inamin niya. Wala kang pera. Hindi ako makakita ng pera ngayong gabi, sa buong buhay mo. Huwag mong asahang makikita mo siya. Ting. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng paraan para iligtas ang nanay. Pero 10 milyon. Qin Zuyu. Para sa nanay, wala nang ibang mahalaga. Huyayu, hindi nakita si ate. Hindi siya pumunta sa paaralan. At hindi rin umuwi. Hintayin mo lang. May balita. Agad kitang sasabihan. Alam mo pang bumalik Qin Dengyu.
Anong nangyari sa'yo? Hindi ba't gusto mo ako? Kailangan mo na ako ngayon, di ba? Lin Qingruan, talagang ikaw ang aking ninuno. Huwag kang umalis. Nabasa ka sa ulan. Pupunta ako kay Tita Yang para magluto ng luya na tsaa para sa'yo. Huwag kang magkasakit. Di ba gusto mo ako? Bakit ayaw mo sa akin? Gusto kita eh. Pero hindi ako hayop. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Parang wala nang nangyari sa lahat ng ito. Kaya totoong gusto mo ako. Siyempre. Kahit na nagkita tayo sa ganitong paraan, kahit na sa mata ng lahat, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Yung pag-ibig na ganito, walang di karapat-dapat o karapat-dapat, kahit na meron, ako pa rin ang hindi karapat-dapat sa'yo, bago kita nakilala. Naisip ko pang isuko ang sarili ko. Chin Zuyu. Gumawa tayo ng kasunduan. Gumawa tayo ng kasunduan. Anong kasunduan? Kinuha mo ako, sa hinaharap, ano man ang ipagawa mo sa akin. Handa akong gawin. Ayos ba, Lin Qingruan? Bakit? Bakit lagi kang nag-iisip na gamitin ang iyong katawan para makipagpalitan sa akin? Dahil ang naisip ko lang ay ang aking katawan at ang iyong pagkagusto sa akin. Ang iyong pagkagusto sa akin ay maaari kong gamitin. Ang aking pagkagusto sa iyo ay maaari mong gamitin. At ang iyong puso, pagkatapos nating magtransaksyon, maaari mo ba akong mahalin ng taos-puso? Lin Qingruan, alam mo ba, na sinasabi mo ang mga bagay na ito ngayon, hindi ka lang nilalay ang sarili mo, nilalay mo rin ako. Hindi kita nilalay. Hindi ko na alam ang ibang paraan. May sakit ang nanay ko, kailangan ng gamutan. Si Lin Shannan ay ikinulong ang nanay ko. Hindi ko siya mailigtas. Humihingi siya sa akin ng 10 milyon. Wala talaga akong ganang pera. Ako. Gusto kong iligtas ang nanay ko. Sige, Lin Shannan. Si Lin Shannan, hindi ba siya ang tatay mo? Hindi siya karapat-dapat na maging tatay ko. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Agad-agad, ibalik mo sa akin ang 10 milyon. 10 milyon. Naiintindihan ko na, maghahanap ako ng paraan. Kaya ang naghingi ng pera ay si Lin Zinen. Noong time na yon, si Lin Zinen din. Tumatawag sa kanya. Yung dahilan kung bakit siya nagmamadaling humingi ng pera. Lahat yun ay pinipilit lang. Sige, tutulungan kita. Gusto mo bang ibigay ko sa kanya ang pera ng direkta? O kaya, ayaw ko. Hindi na ako magbibigay sa kanya ng pera. Ano ang gagawin natin? Pag nailigtas ko ang nanay ko, gusto kong maghirap siya. Dapat siyang magbayad ng nararapat na halaga. Hindi siya dapat makapagsabi sa akin o sa nanay ko ng banta. Sige. Kahit anong gusto mong gawin, ako ang sandigan mo. Bakit ka pumayag ng ganito kadali? May hinihiling ka siguro. Sabihin mo na, sabihin mo lang, pwede kitang pagbigyan. Walang hinihiling. Lahat ito ay kusang loob ko. Imposible. Hindi gagawin ng negosyante ang lugi. Lugi sa negosyo. Hindi ka naman naghahanap ng kapalit. Ang gusto mo lang ay, hindi. Dahil gusto ko ng higit pa. Gusto ko ang puso mo. Gusto ko, tunay na magustuhan mo ako. Gusto kong ikaw ay, kusang sumama sa akin. Bakit ako? Kasi gusto kita. Ang gusto ko ay ikaw. Noong una, nagpadala sa akin, ng maraming babae ang lola ko. Hindi ko sila gusto. Pero iba ka sa kanila. Napaka-espesyal mo, dahil ba sa pabango ko. Chin Zuyu, Pagkatapos ng lahat ng ito, kailangan mo ako. Nandito lang ako palagi. Bakit ka umiikot-ikot dyan? Hanggang ngayon, si Lin Qingruan, hindi pa naipapadala ang pera. Sabi mo ba na baka nagsisi siya? Nasa iyo ang nanay niya, baka matakot kang tumakbo siya. Kung hindi dahil kay Lin Zinen, may kahinaan si Lin Qingruan. Talagang ayaw ko pang makipag-ugnayan sa ganitong klaseng tanga. Ay naku. Ito, Ginoong Lin, mukhang hindi ka nagkamali. Kapag naging Tia Chin ka, iba talaga. Kahit ikaw na tatay, hindi ka na pinapansin. Ipay, ako ang tatay niya. Gusto pang idiin ako sa ilalim ng paa niya. Lin Qingruan, nasaan ang pera? Ilabas mo na. Wala akong pera. Bakit ka pa nakakabalik? Magmadali kang magtanong kay Chin Xiao tungkol sa pera. Hindi mo balak, alagaan ang nanay mong may sakit, di ba? Hindi ako pupunta. Ay, naku.
Ay, bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Lin Qingruan, ikaw na maliit na babae, para kang kumain ng puso ng oso at tigre, at naglakas loob kang gawin ito sa akin. Babalikan kita mamaya. Ikaw ang nagbigay ng payo kay Lin Shenlan, di ba? At ano kung ganun? Lin Qingruan, nagdala ka ng maraming tao para magmayabang. Sasabihin ko kay Young Master mamaya, hindi ka niya patatawarin. Hindi ko siya niloko, sang-ayon ng binata. Paano mangyayari iyon? Iyan ang mungkahin niya sa akin. Pinasabi niyang ayusin ko na lahat, walang iiwanang problema. Imposible. Paano papayagan ng binata na gamitin mo ang kanyang pangalan ng walang ingat? Hindi ba't isa o dalawang tao lang ang kailangan ayusin? Ano bang halaga niyan? Ginoo. Wala siyang karapatang maging iyong asawa. Tingnan mo, mukhang hindi pa sapat ang natutunan niya noong nakaraan. Ayusin na lang ng direkta. Oo, sobrang pinalampas ko siya noon. Ayos lang, nakapag-report na ako. Sa susunod, hindi pwedeng pinalalampas ang kalaban. Anong report? Bakit niyo ako huhulihin? Dahil dito, ito ang ebidensya na nagnakaw ka sa bahay namin. Arestuhin niyo siya, Ginoo. Nagkamali ako, pakiusap. Binigyan kita ng pagkakataon. Ginoo, ikaw ang hindi marunong pahalagahan. Dalhin mo siya, Ginoo. Hindi na ako muling magkakamali. Ngayon, isa na lang ang natitira. Maari bang ipasa ito sa iyo? Oo. Maaari ko nang ilapat ang aking natutunan. Ay, magandang son-in-law. Ay, Mr. Lin, mag-ingat ka. Hindi ko maamin na mayroon akong ganitong biyenan. Oo. Ako ang masyadong nagmamadali. Sa tingin ko, ikaw at si Ruan ay hindi kita papayagang tawagin akong ganyan. Nasaan ang nanay ko? Nasa pahinga siya. Hindi ba't sinabi na ito dati? Seryoso ang sakit ng nanay mo. Wala akong pera para ipagamot siya. Tingnan mo ang mga gastusin sa medisina. Walang pera, madali lang yan. Ibigay mo na ang tao. Ako na ang bahala sa gastusin. Bitawan mo siya. Ano to? Ay naku, hindi naman kailangan ganyan, di ba? Parang nakikipag-usap lang ako sa'yo. Ano? Ginoo. Ting-ting. Huwag na, matagal ko nang nailipat ang tao. Nandito na siya. Matagal ko nang iniiwasan itong puting mata na ito. Saan mo nga ba tinago ang nanay ko? Hindi mo malalaman. Huwag makipag-usap sa kanya nang walang kabuluhan. May paraan ako. Sige. Oo. Anong ginagawa mo? Ayos lang, masamang babae ka. Pinalaki kita at inalagaan. Ganyan ka sa akin. Ikaw ba ang nag-alaga sa akin? Kung hindi dahil sa nanay ko, matagal na kitang pinahirapan hanggang mamatay. Para mo lang akong produkto. Kung sino ang makikinabang sa'yo, ibibigay mo sa kanila. Ano ngayon? Kung hindi dahil sa akin, makakakuha ka ba ng pabor mula kay Qin Shao? Ikaw, kung hindi ko ikaw pinagsaksak ng gamot, makakatayo ka ba dito at nagmamalaki? Lahat ng ito ngayon ay dahil sa akin. Lin Shenlan, anong sinabi mo kanina? Ano ang ginawa mo kay Lin Qingruan? Qin Shao, hindi mo ba naamoy ang pabango ng masamang babaeng ito? Lahat ng iyon ay dahil sa akin. Kung hindi dahil sa akin, makukuha ba niya ang atensyon mo? Ngayon, siya ay hindi marunong tumano ng utang na loob. Huwag mong isipin na manghuhuli mo ako. Ang bango. Bakit ka may amoy? Kaya, ang amoy mo ay dahil kay Lin Shenlan na nag-inject sa'yo ng gamot. Tama. Gusto mo ako. Dahil sa amoy na ito. Hehe, Qin Shao. Dapat ay nasisiyahan ka, di ba? Ha. K-pop. Ito ay isang ama. Maaari bang magawa ito, Qin Shao? Hindi mo ba naiisip na ang bango nito ay maganda? Ayaw mo ba? Ihampas mo siya palabas. Kailangan talagang makuha ang address ng nagtatago, at ang mga sangkap ng gamot. Oo ay Qin Shao. Patawarin mo na ako. Ginagawa ko ito para sa kanya, Qin Shao. Kapag nahanap ko na ang sangkap ng gamot, ayusin ko na ang tao para gumawa ng lunas. Dahil dito sa amoy na ito, nalaman ko lang ang tungkol sa akin. Ngayon alam mo na ang katotohanan. Kapag natapos na ang lahat, aalis ako. At pagkatapos ay magtatrabaho ako para bayaran ka. Aalis ka na ba? Kung hindi dahil sa amoy na ito, hindi mo sana. Sinasabi ko na ito ng malinaw. Gusto kita. Walang kinalaman sa kahit ano. Gusto kita, dahil ikaw ay ikaw. Mabait, pero, ang gusto ko ay ikaw. Hindi dahil sa amoy na ito. Pero wala akong maisip na ibang dahilan, na magugustuhan mo ako, kung dahil lang sa isang amoy. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili kong kilos. Ano ang kaibahan ko sa hayop? Ruan, naniniwala ka ba sa akin? Ang gusto ko ay ikaw, hindi ito ang amoy. Totoo ba? Walang anuman, kahit ano paman. Basta't matulungan mo ako sa Lin Shenlan. Ayos na iyon.
Huwag magduda, ipapakita ko sa'yo. Ginoo, sabi ni Lin Zineng. Nasaan ang nanay ko? Sabi ni Lin Zineng. Nasa labas ang ginawang gamot at ang iniksyon. Pumunta tayo agad doon. Punta na tayo ngayon. Bilisan mo, dalhin mo ang nanay ko sa ospital. Sige. Ruan. Nanay, gising ka na. Nasaan ako dito? Anong ginagawa dito? Nanay, huwag kang matakot. Nandito tayo ngayon sa ospital. Nailigtas ka na namin. Hindi ka na kailangang bumalik sa pamilya Lin. Kailangan ka ng doktor na oprahan. Babangon ka muli. Tita, huwag kang matakot. Kapag natapos na ang operasyon, maaari ka nang umuwi kasama si Ruan. Totoo ba ito? Oo, Mama, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa labas. Ginang, Chin, oras na. Pumasok na tayo. Sige na. Huwag kang matakot, Mama, magiging maayos ang lahat. Chin Zuyu, salamat sa iyo. Lin Qingruan, lalabanan kita. Ikaw. Lin Qingruan. Ang pamilya Lin ay nag-alaga sa iyo ng ganito. Ikaw ay walang awa. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Ting. Huwag kang magpanggap na walang alam dito. Ikaw ba ang dahilan kung bakit nalugi ang Lin? Sabi mo, na gusto mong malugi ang Lin, di ba? Anong pakinabang mo sa pagkakalugi ng Lin? Lin Shannan. Kung hindi dahil sa, yung 5 milyon, matagal nang nalugi ang Lin. Huwag ka nang magpanggap dito. Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyong sinadyang paghihiganti, hindi sana nalugi ang Lin. Anong masama sa sinadyang paghihiganti? Bakit ko siya dapat patawarin? Isang tao na may lakas ng loob na saktan si Ruan. Ikaw. Ako ang kanyang ama. Paano mo ako magagawa ng ganito? Hindi ka kailanman naging. Wala kang karapatang maging aking ama. Ikaw, Lin Shannan. Ebidensya ng pagtakas sa buwis mo. Ipinasa ko na sa pulis. Hindi lang si Lin. Kahit ikaw ay aabutin, dalhin siya. Oo, ikaw. Ikaw. Anong ginagawa nyo? Diretso nyo nang isuko sa pulis. Walang pakialam. Ikaw na masamang babae. Hindi kita palalampasin. Maghintay ka lang. Saka na natin pag-usapan kapag nakalabas ka na. Mag-alala ka. Hindi na siya muling manggugulo sa iyo. Salamat sa iyo. Walang anuman. Ito ang dapat kong gawin. Sobra na ang tulong na ibinigay mo sa akin. May kakayahan akong tulungan ang mga gusto ko, nalutasin ang problema. Hindi ba't ito ang nararapat? Ang koponan ng medikal ay nakabuo na ng gamot na nag-aalis ng amoy. Kapag gumanda na ang kalagayan ni nanay, dadalahin kita para alisin ang amoy sa katawan mo. Gusto mong alisin ang amoy ko? Kung hindi, akala mo ba gusto kita dahil sa amoy mo? Hindi. Ang amoy ko ay makakapagpagaling sa iyong sakit ng ulo. Hindi mahalaga ang sakit ng ulo. Ang mahalaga ay ang iyong katawan na nakakapagpagaling sa sakit ng ulo ko. Hindi ito basta amoy, kundi ikaw. Ikaw ang aking lunas. Kapag nawala na ang amoy, magsasama ka pa ba sa akin? HMM. Patutunayan ko sa iyo na ang gusto ko ay hindi kailanman isang amoy, kundi ikaw. Handa ka bang magsimula ulit kasama ako? Dok, kumusta na ang nanay ko? Maayos ang operasyon. Magpapahinga pa siya ng kaunti. Gagaling din siya. Salamat, Dok. Tita, gising ka na. Natutulog pa si Sok. Mayroon ka bang gustong sabihin sa akin? Ikaw ay, ako ang tagahanga ni Ruan. Nanay, gising ka na. May masakit ba sa iyo, nanay? Wala. Ngayon ay maayos na. Ayos lang iyon. Huwag nang umiyak, Ruan. Lahat ay magiging maayos. Gaano na katagal hindi umuwi si Xiaoyu? Palagi na lang kasama si Lin Qingruan. Ang mga bagay ni Miss Qingruan at ng pamilya Lin ay natapos na. Naisip ko, Ginoo, dapat siyang palaging kasama niya. Ang ganda ni Lin Qingruan ay sobrang nakakaakit. Kahit ang pamilya niya ay iniwan na.
Matandang babae, hindi ba't lagi mong hinahangad na ang Ginoo ay makapag-asawa at magkaanak agad? Ngayon, sobrang gusto ni Ginoo si Miss Ching Ruan. Magandang balita yan. Pero tungkol sa pamilya Lin. Ay, nakatugon na ang mga isyu ng pamilya Lin. Noong una, si Miss Ching Ruan ay ibinenta ni Lin Zimen. Wala na siyang koneksyon sa pamilya Lin. Maging kampante ka na. Oo, noong una. Talagang nagkamali tayo sa kanya, HMM. Sige na, magpunta tayo sa ospital. Tingnan natin yung batang babae. Lola, gusto mong pumunta sa ospital. Dahil mabait siyang bata. Dapat akong humingi ng tawad sa kanya. Sa hinaharap, mamumuhay siya kasama si Xiaoyu. Laging may tinik sa puso niya. Hindi ito magandang bagay, HMM. Ano ito? Ito. Yun ang gamot na pampagaling sa antidote. Huwag matakot. Hey! Huwag matakot. Tapos na ang injection. Magpahinga muna kayo dito ng 1 oras. Hintayin ang bisa ng gamot. Maaari nang umalis pagkatapos ng 1 oras. Oh, sige. Mayroon bang mga side effect ang gamot na ito? Maaaring magkaroon ng kaunting kakulangan sa hangin o pakiramdam ng init sa buong katawan. Ngunit sa partikular, dapat pa ring tingnan ang kalagayan ng katawan ng ginang. Kung may problema, maaari mo akong tawagin anumang oras. Oo, naiintindihan ko. Salamat, doktor. Ah. Anong ginagawa mo? Ikaw. Matagal na akong hindi natutulog. Isang maayos na tulog. Samantalahin ang oras na ito para magpahinga. HMM. HMM. Anong nangyari sa'yo? Mainit. Sobrang init. Hintayin mo, pupunta akong tumawag ng doktor. Hindi na kailangan. Hayaan mo akong yakapin ka sandali, malambot. Sapat na ang yakap ng kaunti. Where'd you go? Mas mabuti na ba? Oo, mas mabuti na. Wala na ang amoy. Malambot. Gusto na kitang mahalin. Dahil nawawala na ang amoy. Kaya, gusto mo bang bigyan kita ng isang pagkakataon? Oo. Kailan ka naghanda? Matagal na akong naghanda. Hindi pa rin ako nakahanap ng tamang pagkakataon para sa'yo. Pasensya na. Hindi ko pa naisip ng mabuti. Bakit? Maganda ka, Shin Zuyu. Kung noon, hindi tayo nagkita sa ganitong paraan, sa tingin ko, siguro magugustuhan kita. Pero ngayon, Ruan. Lola, bakit ka nandito? Xiaoyu. Gusto kong makipag-usap kay Ching Ruan ng mag-isa. Walang dahilan para mag-isa tayong pag-usapan yan. Ngayon pati ang mga sinasabi ko ay hindi mo na pinapansin. Lumabas ka na. Gusto mo bang sabihin sa akin, Ninang? Nandito ako ngayon. Para sabihin sa iyo na ikinalulungkot ko. Ay, dati kasi. Akala ko, kayo ni Lin Shennan ay magkaparehos. Pumunta ako sa Chin pamilya para sa pera, kaya hindi maganda ang trato ko sa'yo. At pinahiya pa kita. May mga hindi magagandang ginawa ako sa'yo. Ako ang may kasalanan. Mahilig si Xiaoyu sa'yo. Ayokong dahil sa trato ko sa'yo, magkaroon ka ng masamang impression kay Xiaoyu. Kung talagang handa kang makasama si Xiaoyu, tiyak na aalagaan kita ng mabuti. Pasensya na, Ginang. Kahit na ang mga nangyari noon, ay tapos na. Sa kabila nito, estudyante pa rin ako ngayon. Wala akong oras para pag-isipan ang mga ito. Ay, ayos lang yan. Dahan-dahan lang. Ako at si Xiaoyu ay iginagalang ang desisyon mo. Soft, nasaan si Qin Xiao? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Wala.
Lumabas siya. Ruan, si Chin Xiao ba talaga ang naghahangad sa'yo? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang medyo kakaiba ang vibe nyo. Sabi niya siya ang naghahangad sa akin. Oo, sigurado akong mabuting bata siya. Matutulungan mo ba akong makalabas? Malaki ang natulungan niya sa'yo, di ba? Oo. Kung wala siya, baka hindi ko magawang iligtas ka. Pero nandito siya. Nakakatulong sa mama. Anak, anong sinasabi niya? Sinasabi niya na tayo ay may mga taong nagmamahal sa atin. Yung tingin niya, siguradong gusto ka niya. Masaya si nanay. Talaga. Bakit di ko napansin? Nasa gitna ka, nalilito. Matagal nang napansin ni nanay. Tingnan mo yung mata niya. Iba rin talaga. Tita, huwag nang magsalita. Sapat na nandito ka na. Hindi pwede yun. Gusto ni mama na nakikita kaming mahina, na maraming tao ang nagmamahal sa amin. Mahina. Hindi alam ni mama, ano ang nangyari sa inyo. Pero huwag mong kalimutan ang taong nasa harap mo. Ang pagkakaibigang tunay ay ang pinakamagandang bagay sa mundo. Naiintindihan ko, ma. Pag-iisipan ko ito ng mabuti. Nandito ka na, naisip ko na. Kaya pumayag ka na. Sa tingin ko, masyadong maaga pa para magpakasal ngayon. Siyempre, nag-aaral pa ako. Dahil dyan. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakalampas sa takot na yun sa loob ko. Pasensya na. Hindi mo na kailangang sabihin pa sa akin na sorry. Ito ay dahil sa sarili kong dahilan. Alam mo rin, ang sitwasyon ng aking pamilya. Wala akong gaanong tiwala sa kasal. Kung maghihintay ka pa sa akin, walang problema. Hihintayin kita. Hihintayin kong mag-isip ka ng mabuti, kahit anong mangyari, na makasama kita, hihintayin kita. Pagkalipas ng 1 buwan. Salamat, guro, tanyag na sertipiko, binabati kita. Ay, Luge. Hindi ka ba naiinggit? Walang nararamdaman si Ruan sa kanya. Ang taas ng kumpiyansa mo kahit na hindi siya nagpasalamat sa paaralan sa pagkakataong ibinigay sa akin. Pero alam ko sa puso ko na magsisikap pa ako. Yun, sa ngayon, patuloy kang umuunlad at nagiging magandang halimbawa. Salamat sa lahat. Sige na, hindi ko na kayo aabalahin. Sa oras niyong magkasama, kung may magandang balita, sabihin mo sa akin ha. Xiaoyu medyo awkward lang si Ruan. Kapag nawala na yung awkwardness na to, ayos na rin lahat. Auntie, huwag kang mag-alala, may pasensya ako, HMM, Mama. Ang galing-galing ni Ruan. Siyempre naman, ako ang anak ni Mama. Nandito si Xiaoyu para sa iyong award ceremony. Teka, ipapakita ko sa iyo ang aking tropeyo. Maganda ang tropeyo. Magaling ka rin. Sasakyan ko kayo pauwi. Tara na, Mama. Oo. Bumilis ka, bumabagal ang preno. Mag-ingat. Hey. Malambot. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sobrang nagmamadali ako. Natatakot akong hindi makasabay sa awarding kaya. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Pero mag-ingat ka rin. Mabilis ka na. Oh, salamat. Ruan. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Kay tatamaan lang ako kanina. Namumutla ka na. Talaga, HMM. Oo, sasama ako sa iyo sa ospital. HMM. Hey, Ruan. Ano ba ang nangyayari sa akin? Ruan, wala ka namang hindi maganda nararamdaman, di ba? Kumusta na si Ruan ngayon? Medyo nahihilo lang ako. Ano ba ang nangyayari sa akin? Ruan, buntis ka na. Buntis na ako. Kinzai. Gusto mo na akong kunin. Ruan, magpahinga ka ng maayos. Malapit na si Xiaoyu. Saan siya pumunta? Ruan. Anong ginagawa mo? Alam kong medyo biglaan ito, pero kakagaling ko lang din. Sa pagkakaalam nito lahat, kaya hindi ako nakapaghanda. Ruan. Dapat sana ang plano natin. Pag natapos mo na ang pag-aaral mo, doon ka na lang tatanggap sa akin ng dahan-dahan.
Pero, ang pagdating ng bata, ay nagbago ng lahat. Wala akong balak na pilitin ka, na ipanganak ang batang ito. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo, na talagang mahal kita, basta't ikaw ay lumingon. Nandito lang ako sa likod mo, basta't gusto mo. Kahit kailan ay pwede tayong ikasal, HMM. Pakita mo sa akin ang singsing. Kung ayaw mo, pwedeng palitan ko ito ng mas. Tulungan mo akong isuot ito. Sang-ayon ka na. Kahit ayaw kong aminin, unti-unti na rin kitang tinatanggap. Dahil nandyan na ang bata. Tanggapin na lang natin. Ruan, salamat sa iyo. Mataas ang mga hinihingi ko. Kung makita kong may kahit kaunting masama kang ginagawa sa akin, agad akong aalis sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi ko papayag ang mangyari yan. Mahal kita.